matatagal, ani, at malalasod na isda. Nagbabalik ang Knowledge Management Office para sa tanbang usapin dito sa ICTV. Sa nakaraang episode, nabusog tayo sa kaalaman patungkol sa mga suliranin sa produksyon ng palay. Ngayon naman, halina't ating pag-usapan ang pangalawa sa pinakamahalagang tanim dito sa Pilipinas, ang produksyon ng mais. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na nangunguna pagdating sa produksyon ng mais. Ang mais ay isa sa mga pangunahing pagkain ng maraming Pilipino at mahalagang bahagi ito ng agrikultura sa bansa. Dito sa province ng Pampanga ay nag-average tayo ng 8 to 10 metric tons per hectare. Pero sa Tarlac, nag-average na sila ng hanggang 12 metric tons per hectare. Dahil siguro sa soil condition na rin, tsaka yung pag-adapt nila ng zero tillage sa corn production. Noong 2023, napagtala ang Pilipinas ng higit kumulang ng 8.41 million metric tons ng mais, bagyang pagtaas mula sa 8.26 million metric tons noong 2022. Ang produksyon ng mais ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipinong magsasaka. Bilang isa sa mga pangunahing pagkain ng tao at sangkap sa iba pang mga produkto, ang mais ay tumutulong upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. We all know naman na yung corn is a second staple food dito sa ating bansa. At isa pa, corn ay isa sa mga main ingredient sa paggawa ng feeds for livestock. No? At ang white corn o yung mais na food grade yung kinakain ay napakababa ng kanyang glycemic content na kung saan ay napakalaki yung benepisyo sa mga tao, lalo na yung mga tao na may iniindang karamdaman tulad ng diabetes. Ang white corn ay karaniwang kinakain sa mga probinsya, madalas na pamalit sa bigas kapag wala ito. Ito na rin ang pangunahing pagkain sa ibang lugar. Bukod sa nakakabuso, masustansya rin ito dahil mayaman ito sa fiber, carbohydrates, vitamins, minerals at antioxidants. Ilang produkto na gawa sa mais ay cornstarch, corn oil, sweeteners, beverages, and industrial alcohol. Samantala, ang yellow corn naman ay karaniwang itinatanim bilang pakain sa mga alagang hayop gaya ng baka, baboy at manok. Nagbibigay din ito ng mahalagang sustansya na makakatulong sa malusog na paglaki at magandang produksyon ng mga hayop. Ang Cagayan Valley ang nangungunang rehiyon sa produksyon ng mais sa Pilipinas. Nananatili ito bilang pangunahing tagagawa sa loob ng ilang taon. Sa tinatayang 2.5 milyong hektarya ng lupa nakalaan para sa pagtatanim ng mais. Patuloy na kabilang ang bansa sa mga nangunguna sa produksyon ng mais sa buong mundo. Gayunpaman, nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa lawak ng ani at ani kada hektarya sa kadahilanan ng patuloy na hamon na kinakaharap ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka sa pagproduce ng mais ay lack of mechanization, poor soil fertility, poor seed quality, pest and disease problems, water shortage, at climate change. Sa kabila ng mga hamon na ito, isa sa mga hakbang ng Department of Agriculture ay ang maglulusad ng Corn Production Enhancement Project katuwang ang Philippine Maize Federation Incorporated. Sa ilalim ng proyektong ito, namahangin na ng 1,700 metric tons ng binhi ng mais at halos 6,000 metric tons na pataba noong Agosto 2024. Kasabay nito, patuloy din ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa pagbibigay ng makabagong kagamitan upang mapababa ang post-harvest losses at mapabilis ang produksyon. Nagbibigay rin ang Agricultural Training Institute ng pagsasanay at kaalaman sa mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang ani, pati na rin ang kanilang kinta. At dyan nagtatapos ang ating episode tungkol sa corn production. Sa kabila ng mga hamon, ang pagsusumikap ng mga magsasaka at pamahalaan ang dahilan kung bakit patuloy na umuunlad at lumalago ang produksyon ng mais sa ating industriya. Naway magsilbing gabay at inspirasyon ng episode na ito upang mas lumalim ang ating kaalaman at suporta sa sektor ng agrikultura. Muli ninyo kaming samahan sa susunod na episode ng ICTV. See you!